Well, friends, muli isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Haplos Sambalos. Okay, sa ngalan po na ating mga kasama buhat sa technical side, sa pangunguna po ni Russell Tolentino. Ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. At sa ngalan po ni Gary Diaz. Ito po naman ay inyong kaibigan sa Impapawid, O.L. Bambo, sa inyo'y nag-aanyaya para muli sa kabuuan ng ating palatuntunang Haplos Sambalos. Okay, thank you very much. At yan, okay na. So, sa ngalan muli ng ating mga kasama, welcome po sa Monday na pagtatanghal ng ating Monday na pagtatanghal no? Russell, Gary. Sa Lunes na pagtatanghal ng ating palatuntunang Haplos Sambalos. At hindi na ho natin pagkahabaan pa ang ating pagbati sapagkat marami ho tayong dapat talakayin sa umagang ito. At nais ko hong pagbigyan yung mga ilang text messages na tinanggap ng ating Haplos Sambalos na kung saan ay hindi ho natin napagbigyan itong mga nakaraan. Kaya't sa umagang ito, nang sa ganun ay makabawas man lang, ay nais ho nating basahin ang mga ilang text message ng ating mga listeners. Kaya't good morning po, Ate Au. Concerned citizen po ako dito sa Butulan at isa sa mga masugid mong tagapakinig. Nais ko lamang po, Ate Au, na mabigyan mo. Nais ko lamang po, Ate Au, mabigyan mo po ng pansin ang mga opisyales dito sa bayan ng Butulan sa black sand mining na sila pa po ang mga kapitalista sa pangunguna ni at ilan sa mga na sina at ito po ay sa may Itanglew. Meron bang ganito, Russell, dyan? Itanglew River. Sa may Bakilan. Araw-araw po ay parang piyesta sa Itanglew. Pakihambalos po sila, Ate Au, para po sa kapakanan ng mga taga-Butulan. Maraming salamat po. At maraming salamat po, Ate Au, sa palatuntunan mo na kung saan ay may nasusumbungan ang mga mamamayan. At dagdag lang po, Ate Au, sensya na po, pasyalan nyo po ang Bakilan River at parang piyesta po araw-araw ang mga tao na nagbablack sand, na parang di po nila alam kung ano ang magiging epekto nito sa kanila pagdating ng tag-ulan. Ang mahalaga po, Ate Au, ang mahalaga po ata sa kanila ay kumita sila sa mga kapitalista sa pangunguna ng mga na opisyales. Muli po, salamat po at mabuhay po kayo at ang programa ninyo, Ate Au. Thanks po. Alam niyo, kapag hindi ko binabanggit ang mga pangalan, hindi ho sa natatakot si Ate Au. Kung hindi, in fairness po doon sa mga, lalo't ngayon ko lamang po nabasa ang text message, in fairness doon sa mga binabanggit yung mga pangalan, nais ko po na kunin ang kanilang panig, and at the same time ay gusto ko pong maimbestigahan itong black sand na ito diyan sa Butulan, at kung involved po yung mga nababanggit yung mga pangalan, in fairness po sa kanila, sapagkat hindi po nangangahulugan na kapag right away nabanggit niyo po yung mga pangalan ay kaagad po nating babanggitin ang kanilang mga pangalan. Baka makuryente po ako dahil hindi pa ako nagsagawa ng investigasyon. Subalit kapag ito ay dumaan sa investigasyon ng Haplos Sambalos, ay wala ho tayong problema. Kahit sino masagasaan, gagawin po natin. Basta't dumaan lamang po sa masusing investigasyon ng Haplos Sambalos, na sa ganun po ay kahit mabanggit ang kanilang mga pangalan, ay mayroon ho tayong mga ebidensya laban sa kanila. Dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing
sa Diyos kahit nung Okay, nung nakaraan ho ay dapat po sana ay bisita ho natin si Ma'am Gami, na kung saan ay siya po yung dapat magpaliwanag tungkol sa mga ilang katanungan ng mga ilang nagte-text sa atin na may problema sa kanilang sweldo, sa kanilang yung appointment na tinatawag. Subalit hindi ho kami natuloy ni Ma'am Gami last Thursday sapagkat nagsagawa ho kami ng coverage nga pala doon ho sa pagdating ni Senator or rather ni Secretary Alcala ng Agriculture, Department of Agriculture, sapagkat sila po ay namahagi sa mga ilang kababayan nating mga taga Zambales at siyempre pa kasama ho ang gobernador ng Zambales na si Honorable Governor June F. Dane at si dating Congressman Omar F. Dane, na kung saan ay may kaugnayan din po ito sa Pogi. At ito ho ay isang proyekto ni Governor June F. Dane at ang pinaka-chairman po ng Pogi Zambales ay si dating Congressman John Omar F. Dane. Dumating din po si ano nang pangalan nung taga Papua New Guinea, Anyway, sa araw ho ng bukas ay tatalakayin ko ho ang tungkol dito. Medyo pinasadahan ko lang po ng konti dahil may issue po akong dapat talakayin sa araw na ito at dinisregard ko yung mga ilang dapat na pagtalakay sa mga ilang issue na dapat hong talakayin sapagkat ako'y hindi makatulog dito ho sa mga sumbong sa akin ng mga taga-lungsod ng Olongapo. At kung ganito ng ganito, baka ho babalik na lang ako ng lungsod ng Olongapo at doon na lang ho ako maghahambalos na maghahambalos sapagkat nakakagigil ho yung mga ilang kaganapan doon. Bilang isang batang gapo, tunay na batang gapo, marami hong nagpapanggap na batang gapo na imbis makatulong sa pagbangon sa Olongapo ay mga nakakasira pa dahil imbis makatulong ay sila pa ho yung gumagawa ng mga kadahilanan para kung saan ay hindi tayo ang lungsod ng Olongapo na kung saan ay dapang-dapa matapos iwanan ni Bong Gordon ng lungsod ng Olongapo. Si Bong Gordon ang dating mayor ng lungsod ng Olongapo. Isinilang may hangin pa kaya. Okay, at pwede ho kayo mag-text sa Haplos Sambalos, dun sa mga ilang nais magparating ng anumang bagay na nais iparating dito sa Haplos Sambalos. Siyempre pa sa radyo natin 105.7 Iba Zambales. FM po, pakisabi din sa mga naghahanap, FM po ang bubuksan nilaan po, 105.7 FM, radyo natin Iba Zambales. Okay? Sabi tuloy ho ng mga ilang nagtatampo yung mga kababayan ko na mga taga Olongapo at sabi nila ay higit nila akong kailangan ngayon sa lungsod ng Olongapo sapagkat maraming issues doon na ewan ko yung mga pinasisweldo ng kasalukuyang administration ni Mayor Roland Paulino na maraming mga PR man, maraming mga konsultant ng mga media mga dapat ay siyang tumalakay ng mga ganitong issues, mga nakapayola, wala namang mga pakinabang. Ang gusto ay sumahod na lamang na sumahod sa City Hall. Alam naman natin na sila ay mga nakapayola. Okay lamang yung mga hindi ho natin pinakikialaman, yung mga diskarte ng mga ibang media man, lalo't mga nag-PPR, pero dapat ho sana naman ay gampanan nila yung kanilang trabaho bilang PR man dahil isa ako sa nagpapasweldo sa kanila dahil marami akong binabayaran tax sa lungsod ng Olongapo. Gitara ko ay pagkatapos ang lalaki ng mga sweldo nila, wala silang mga ginagawa, mga PR man na naturingan.
By the way, ang Haplos Sambalos ay hatid po sa inyo ng Pahayagang Pangmasa na dati-dati ang Haplos Sambalos ay nasa Pahayagang Pangmasa po lamang at nababasa ninyo sa Pahayagang Pangmasa. Subalit ngayon ay ginawa ho nating nasa radyo na dito ho sa radyo natin at bagamat sa Olongapo po ang Haplos Sambalos ay napapakinggan na ho ng mga taga-Olongapo. Subalit ito ho ay sinimulan ho lamang natin noong February 3 at maraming salamat ho dahil nakakarating po sa inyong lingkod na marami raw pong sumusubaybay dito ho sa palatuntunan ito. By the way, ito ho ang inyong kaibigan sa Impapawid, Au El Bambo. Kung tawagin ho ng mga matatanda't bata, Ate Au, lalo't dun sa mga humihingi ng tulong. Masdan mo ang tubig sa dagat na Haplos para sa gumagawa ng kabutihan at hambalo sa mga ilang gumagawa ng kamalian at kaabusaduhan, lalo't kung mga nakaupo sa gobyerno. mga duming ating kinalat sa And also, ang Haplos Sambalos ay hatid sa inyo siyempre pa ng James Bicycle and Motor Parts Supply na kung saan ay matatagpuan sa may Olongapo City National High School sa tapat po lamang. At ang may-ari po nito ay isang Sambaleño na taga Masinloc at ito ho ay si James Eclarinal. At yan ho yung mga isinasagawa kapag ang inchik nag-nenegosyo. Alam nyo, bago bumili sa Pilipino kung anumang lahi ay sa kapwa Chinese muna. So yung mga taga-Sambales, tangkilikin nyo ho ang negosyo ng mga Sambaleño. upang sa ulap na lang. Katulad doon ng mga gustong magpa-cycling, di ba? May mga sports na kung saan ay nagsasagawa nito. Meron din silang mga mountain bike at kung ano't ano, iba't ibang uri ng bisikleta sa James Bicycle and Motors sa Olongapo na kung saan ay sa tapat lamang ito ng Olongapo City National High School. Natitikman. By the way, for all any occasions, ang PPM Photo and Video Production, ang humahawak po nito ay ang aking staff na si Gary Diaz na taga-Butulan din po. For all any occasions, nung isang araw ho, sa bagay yun ay hindi iba sa akin, a birthday celebration sa Meet Plus sa SBMA. Nag-photo video coverage ang PPM doon. So, kung mayroon ho kayong mga kasal, birthday celebration, or any coverage, photo and video coverage, ang PPM Photo and Video Production ay pag-aari po ng inyong lingkod. Lahat ho ng kinikita ng Pahayagang Pangmasa at Photo and Video Production ng PPM ay ginagastos din ho natin ito. Nasa ganon ay huwag ho tayong umasa sa bigay ng mga kung sino-sino. Nasa ganon ho ay maging malaya ho naman tayo, kaya't ang ating Pahayagang Pangmasa ay isang malaya at makatotohanang pahayagan dahil hindi po umaasa sa mga payola. Hindi ho umaasa yan sa mga envelope. Tayo ho ay naghahanap buhay ng tama lamang. Maski ho ang Philippine Daily Inquirer, ang Manila Bulletin at mga ibang dyaryo sa Manila, talaga hong naniningili ho yan sa publication na tinatawag at as long as legal ho, may resibo, yan ho ay isang legal na publication. Kaya't for all any publication, pwede ho kayong tumawag kay Ate Au para ho sa inyong mga extrajudicial settlement or any legal notices except hindi ho ako tumatanggap dahil ayoko hong isahan yung mga kapwa ko periodista na kinakailangan dumaan ho sa raffle ng korte sapagkat kami po ay accredited ng korte. So dapat ho yung mga legal notices ay dapat dumadaan dyan. Kaya't kapag meron ho akong nabalitaan na hindi dumaan sa raffle, ito sa mga ilang nakikinig na lawyers, mga kung sino man ho na petitioner ay nagsasagawa ho ng opposition si Ate Au, pinapanal and void ni Ate Au yung mga ganyang kung saan ay hindi parehas na nagsasagawa ng publication. Dahil tayo ho ay parehas po lamang. And by the way, bago ho ako, dahil kapag sinimulan ko na ho itong issue na nais kong talakayin, tuloy-tuloy na ho ito. Kaya't doon ho sa mga ilang hindi ho nakakasubaybay, like for instance,
ay may nagsabi sa inyo, hoy, binanata ni Ate Aw yung ganitong issue noong nakaraang araw. Para ho kayo nakakasigurado, wag ho kayong makinig sa dagdag bawas ng mga sulsul sa inyo, yung mga konsulsultant ninyo or sino man na mahilig bumulong dyan sa mga boss nila na may dagdag bawas ang kwento, ay i-type nyo ho lamang ang haplos sambalos or pwede nyo i-like us kami sa Facebook, www.facebook.com Pahayagang Pangmasa, or visit us on YouTube at Haplos Sambalos 105.7 FM radyo natin. Kahit wala na ho yung 105.7 radyo natin, pwede nyo nung i-type ang Haplos Sambalos, i-google nyo ho lamang yan at mapapanood nyo ho sa mga computers nyo or para makita nyo ho yung mga hindi nyo ho napakinggan. Ang mga bata Doon sa mga walang cellphone at gusto hong magreklamo, magpahatid ng anumang maitutulong ng Haplos Sambalos, you can write us, Haplos Sambalos, care of Ate Aw El Bambo, radyo natin 105.7 FM Iba Sambales. mga ilog pa kayang na Pwede nyo rin ho kaming i-email sa Haplos Sambalos. At ito ho ay ang pinaka-email address ho namin, haplosambalos@gmail.com. kapag Thank you very much kay Gary Diaz. hindi nga Okay, at kating-kati na ho akong talakayin ang tungkol ho rito sa kung saan ay may mga karaigan ho ang mga taga-lungsod ng Olongapo. Ito ho naman ay lalabas sa social media. I-google lamang ho ang Haplos Sambalos at ito ho ay aabangan at inaabangan ng mga taga-lungsod ng Olongapo na hindi ho inaabot ng himpilang ito at nasa ganun ho ay marinig nila. Alam niyo ho, sa lungsod ng Olongapo ho kasi, naging malaki yung problema ang kuryente sa lungsod ng Olongapo. At ito ay nangyayari din ho dito sa Zambales, dito ho lalo na ho dito sa Sameco 1, At alam ko ho na nangyayari ito dito sa Sameco 1 at ang sinasakupan ng Sameco 1 ay magmula ho sa Cabalan hanggang Santa Cruz, sapagkat ano ba sinabi ko, Cabalan? Kabanggan, no? Medyo pakinggan mo ako, Gary. Umpisa sa Kabanggan hanggang Santa Cruz, okay? Oh no, umpisa pala Butulan dahil Kabanggan hanggang Subic sa Meco 2 na, okay? At ang Butulan ho naman hanggang Santa Cruz sa Meco 1. Tama ba ako, Russell? No? So, problema ho ito ng mga consumers ng Sameco 1 from Butulan to Santa Cruz, yung pagkakaroon ho ng problema ng mga consumers sa kuryente. Si GM Divino nangako na after last week ay pwede na raw ho siyang mag-guest dito. Mamaya ho ay kukontakin natin si GM Divino, General Manager ng Sameco 1, tulad ng ipinangako niya after last week ay pwede na raw ho siyang mag-guest dito. In fairness, nang sa ganun ay yung mga ilang katanungan ng mga consumers ay masagot ng Sameco 1 sa pamamagitan ni GM Divino at nang sa gano'n makuha natin ang kanyang panig. Alam nyo, naging problema namin sa lungsod ng Olongapo, from million, naging billion ang pagkakautang, no, ng lungsod ng Olongapo. Noong panahon ni dating Mayor Kate Gordon, million lang ho ang pagkakautang. At ito ho, bago siya umalis, ay million lang ang pagkakautang. Alam nyo ho, sa lahat ng sa lahat ng Gordon na umupo sa lungsod ng Olongapo, ang pinakagrabe ay ito ho si dating Mayor James Bong Gordon Jr. Alam mo naman yan naging very open ako na bilang isang batang Olongapo ay very vocal ho ako dahil yan ang bayang sinilangan ko Hindi ko ho hahayaan na ang lungsod ng Olongapo ay dumapa ng todo-todo. Kaya hindi ho natin tinigilan talaga ng hambalos ang dating mayor namin doon na natalo ni Mayor Roland Paulino at yan ho ay si James Bong Gordon na isinusuka sa lungsod ng Olongapo among the Gordons. In fairness ho sa mga Gordons like Senator Dick Gordon, like Mayor Kate Gordon, naging mabuti naman ho sila sa pagsisilbi sa lungsod ng Olongapo. But this guy, itong si dating Mayor James Bong Gordon,
ay ito ho yung grabe na Among de Gordon na nanungkulan sa lungsod ng Olongapo. At bilang isang batang Olongapo, talaga hong umaaray ako bilang isang batang Olongapo. Pag sinabing batang Olongapo, ay ipinanganak ho ako sa lungsod ng Olongapo. Ngayon, ibinaon ho kami sa pagkakautang ng bilyong-bilyong pagkakautang ng PUD. Sa kadahilanan na hindi ho nababayaran. Pero ang naniniwala ho ako na imposible na yan ho ay kasalanan ng mga consumers ng PUD ng Olongapo sapagkat alam niyo ho, doon nga hanggang 3 buwan na hindi ka magbayad, pinuputulan, Gary. Diba? Pinuputulan kami mga consumers doon. So, ang nangyari ho kasi ay ako talagang alam ko yan, yung pakikipagsabuatan ng PUD sa pangunguna ni Engineer Louie Lopez. Hindi nila ako mademanda ng libelo. Nilabas ko ho ito sa Pahayagang Pangmasa headline. Ang nakakatuwa, sa dami ho ng pakikisabuatan nila, maraming losses. Siyempre, maraming losses. Bakit kamo? Ito nangyayari palagay ko rito Kaya ang Samayco 1 ay sabi nila may mga losses din sila. Dahil kapag nakipagsabuatan ang taga-cooperative or taga-PUD sa mga consumers, yan ho, halimbawa, kumukonsumo ng 10,000. Pagkatapos, ang lalabas sa metro, 2,000 lang. O 1,000 lang minsan, ay pagkatapos, merong retainer's fee na tinatawag buwan-buwan na kukunin sa consumer kung sino yung nakipagsabuatan sa kanila. Yun ho ang kukubrahin nila. Kung mga negosyante naman, syempre mas malaki ang kuryente, di ba? So, sa Olongapo ho kasi, maraming mga negosyo. So, yung marami nagsumbong din ho sa akin noon na sila ho ay iniipit na ng PUD, hulidap ang manghuhuli sa'yo, sila rin. Or ititimbre nila sa kasama nila, kung sino yung mga kung saan ay may pandaraya. Kaya alam nyo, minsan, may kasalanan din ng mga nakikipagsabuatan. Dahil nakikipagsabuatan kayo, later on, magkakaproblema rin kayo. Katulad yan, pababayaran sa inyo. Ipipayback mo lahat yung mga kung kailang nahuli o ilang taon, ipipayback mo yan. So, ganyan ho ang nangyari sa lungsod ng Olongapo. Marami hong mga metro na kung saan ay may mga pandaraya na kung saan ang gumawa naman yan ay mismo mga ilang taga-PUD at imposibleng hindi alam ng department manager ng Public Utilities Department or PUD ng Olongapo. At yan ho ay si Engineer Louie Lopez. Maniwala ka, Russell, hinedline ko yan. Alam mo ba, yung mga hidden wealth nila? Naimbestigahan ko yan. Kinunan ko yung mga sasakyan nilang, mga nakatago. Napasok ko yung compound nila, Nagpanggap ako, nakapasok ako doon, nakunan ko ng litrato, hinedline ko yan. Yung mga bahay nila na nakapangalan sa kanila, na walang nakakaalam, pero yun ay nakalkal ko lahat yun, nakunan ko lahat yun, at nilabas ko yun. Hindi nila ako maidemanda ng libelo. So, alam nyo, nabaon ang lungsod ng Olongapo sa bilyon na pagkakautang ng PUD. Na ang nakakapagtaka, sa kabila ng nagbabayad at naniningil naman sila sa mga consumers, ay lumaki na lumaki ang pagkakautang ng PUD. Nilang may hangin pa kayang matitikman. Ngayon, ang naging issue ho natin doon, dahil hindi ho nakakapagbayad ang Olongapo City government sa PUD, natural, lumaki ng lumaki. Pero ang nakakapagtaka ay ang kino-question natin na bakit hindi binayaran ng city government sa pamumuno ni James Bong Gordon Jr. ang utang ng PUD, samantalang marami silang nakuhang pera ng city government. Kalikasan. At ang
Ay nako, atakihin ako rito sa inis. Alam niyo ba ang nakakainis? Nag-file ho si Mr. Benjamin Miranda, isa ho itong concerned citizen ng Olongapo. Nag-file ito ng demanda, no, sa ombudsman at idinimanda si Mayor James Bong Gordon Jr. at si Engineer Louie Lopez ng Public Utilities Department ng Olongapo. Siya ang department head, and also yung treasurer namin na si Mr. Marcelino Andawi. Nalulungkot ako, Gary, na nadamay si treasurer Andawi, Marcelino Andawi. Napakatinong tao nito. Alam mo ba yan? Siyempre, dahil minsan hindi makatanggi, meron tinatawag na napipressured ka eh. Minsan nga yung mama, alam mo ba, na galit na galit sa kanya dahil napaamin ko eh. Napaamin ko yung mama dahil ang pahigang pangmasa ay naglabas ng isang issue tungkol dun sa perang nawawala sa City Fiesta na ang sabi ni Councilor Dabu, ay wala sa kamay niya. Siya ang chairwoman ng Fiesta Committee. Nasaan yung ilang milyon ba yung hinahanap ko? 12 million yung hinahanap ko. Kaya dito sa Zambales, huwag kayong umaray sa akin. Simple lang yung mga pitik-pitik ko sa inyo rito. Sa Olongapo ho, mas grabe ako. Talaga hong doon ay nilalabas ko yung mga anomalya. Pagkatapos ng hinahanap ko, Gary, itong 12 million, ang sabi, nasa treasury ng Olongapo. So, inilabas ko, hinambalos ko ngayon si Treasurer Andawi dahil pinapalabas ko yung pera kung talaga ipinasok nila, So, wala naman sa treasury, So, sabi ni Treasurer Andawi, wala sa kanya. Nung sinabing wala sa kanya, binalikan ko ng hambalos itong mga involved dito sa pagkawala ng 12 million. Alam mo, maanumalya masyado yung administration ni James Bong Gordon Jr. Ako, very vocal ako dito. Alam nila yan. Hindi sa anti-James Bong Gordon ako. Kung hindi, hate na hate ko yung mga ginagawa nilang mga anomalya sa lungsod ng Olongapo. So, balikan natin itong issue, So, nagkaroon ho ng demanda itong si Mr. Benjamin Miranda sa apat na katao. Ito ho ay si dating Mayor James Bong Gordon Jr., si Engineer Louie Lopez na department head ng PUD, and also nadamay si Tres Andawi at ang accountant, syempre pa, na si Dennis Martinez. Ang masakit mo ay kailan ko lang ho nalaman na kung hindi ako nagkakamali, month of January, ay lumabas na ho yung decision ng ombudsman na kung saan naabsuelto itong si Mayor James Bong Gordon Jr., at itong si Engineer Louie Lopez ng PUD, at sa bilyong-bilyong pagkakautang yan, Pagkatapos, ang naipit ay itong si Treasurer Andawi, Treasurer Andawi, and also si Accountant Dennis Martinez. Ngayon, ano yung nakakainis dito? Ang nakakainis dito, naabsuelto. Yung dalawang para sa amin ay principal sa problema ng PUD. Ang naipit, treasurer lang at ang accountant. Hello? Ako ho'y nahehelo. Ako ho'y nahehelo sa natanggap ko hong balita dahil nandito ho ako kasi nag-i-stay ngayon dahil talagang ini-establish ko ho itong program na ito ay hindi ko ho alam na may mga gano'n na hong istorya sa lungsod ng Olongapo. Kaya nung nakipag-meeting ho sa akin last Friday and Saturday, yung mga ilang taga roon at sa akin ho nagsusumbong, sa lupa, abay talagang hihimatayin ako, Gary Boy. Biruin mo, paano makakapaglabas ng pera at paano, alam mo ganitong istorya niyan may protocol tayong tinatawag. Yan ay dumadaan ang lahat ng ilalabas, maski saan, maski dito sa Zambales, maski saan, Olongapo, maski saang lugar. May protocol tayong tinatawag bago lumabas ang pondo.
Yan ay dumadaan muna, no? Dumadaan muna yan sa budget office. Yan ay i-obligate ng budget officer. Bago pupunta yan sa mayor's office, sa governor's office, o saan man, and then pupunta sa accounting. Babalik na naman yan sa... pabalik-balik lang naman yan. So kapag nagka-problema ang isang pondo, dapat damay lahat yan. Hindi naman pwedeng treasurer lang. Hindi naman pwedeng maglabas ng pera ang treasurer nang walang dinaanang mga departamento. Lalo ang mayor. So, ang issue ko rito, nakakalungkot na yung matinong tao na si Treasurer Marcelino Andaue, na sa tagal ng kanyang panunungkulan, dito pa siya masasabit, no? At yung dapat na masabit, ay nako, sasabihin absuelto. Tell it to the Marines. Ngayon'y naging itim. Wala pa ho akong dokumentong tinatanggap dahil kahapon ang usapan ho namin ay kahapon magmi-meeting uli kami at bibigyan nila akong dokumento. Pero kahit wala akong dokumento, magdemanda kayo kung gusto ninyo. Total, hindi naman ho ako nahuhuli sa isyong ito. Alam ko ho ang isyong ito. Marami ho akong dokumentong hawak para ho dito sa mga taong ito. Matitikman. Biruin mo, nakakalungkot. Dalawa lang yung maiipit, accountant and treasurer. Sa aking yun dapat na siyang maipit. pagpapagulan. Kaya hindi mo masisi yung sa PDAP nangyayari ngayon. Ngayon, nagkakalabasan na. Siyempre, bakit nga naman kami lang ang maiipit? Maraming dapat na kung saan ay madamay dito sa issue ng PDAP na ito. Ganon din sa Olongapo. Abay, dapat mag-state witness na rin kung sino dapat mag-state witness. Kami mga taga-Olongapo, alam nyo, kayong mga taga-Sambales na nakikinig, kami yung mga taga-Olongapo, alam ho namin at aware kami dito sa isyong ito. Kaya medyo nakakagulat. May mga puno pa kaya silang aakyat. Dahil alam nyo, itong si Treasurer Andaue, panahon pa ho ng mga nakaraang Gordon, umupo na ho dyan, hindi ho sumabit ito kahit kailan. Bakit di natin pag-isipan? Dito lang ngayon sasabit kay James Bong Gordon Jr. na kaya natalo dahil alam ng mga taga-Olongapo na maraming mga kung ano-anong ginawa sa lungsod ng Olongapo. Huwag na tayong lumayo. Itong Subic Water na kumikita ng milyon-milyon kada isang buwan. Subic Water, no? Yung share ng city government sa Subic Water, Gary, kumikita ang city government ng milyon, buwan-buwan sa Subic Water, sa pinaka-share ng city government. Ang nakakapagtaka, bakit ibinenta ni James Bong Gordon Jr. sa na privatization? Sa ating kaluko. Na privatize. Samantalang kumikita ang city government na ibenta ng 210 million sa Maynila. Sa Diyos kahit Kaya hindi na Subic Water ang may hawak ng tubig namin sa Olongapo kung hindi Maynila. Na dapat Subic Water ang share binibigay sa sa may share ang city government at kumikita ng milyon. Ang tanong ko, ikaw isang negosyante, maganda naman ang kinikita mo, no? Bakit kailangan ibenta mo? So, kumita na naman sila dyan. Alam nyo, kung ito yung sinasabi natin sa mga politiko, alam nyo, hindi lang naman si Bong Gordon kasi ang problema rito. Mayroon siyang katiwaldas, pinagkakatiwalaan pero katiwaldas na mas kumikita pa kay James Bong Gordon Jr. no sa mga ganitong mga transaction. Sa amin kinatatakutan ito no? Ayaw nilang banggitin dahil walang pinirmahan kahit anong dokumento itong taong ito. Pero siya yung little mayor ng Olongapo. Hindi nila mabanggit ito, hindi nila mabangga itong taong ito. Pero ang lahat-lahat ay na may kagagawa nito ay itong si Jimmy Lorenzana, si Jello kung tawagin, na pamangkin ni James Bong Gordon. Ito ay si Jimmy
si Jimmy Gordon Lorenzana. Ito ayaw nilang banggitin kasi alam mo kung bakit. Dahil mautak itong si Jello, itong si Jimmy Lorenzana. Walang pinimahan kahit ano. Saan ka nakakita? Walang designation pero siya ang nagpapamiting lahat. Siya ang little mayor nga. Ang mga duming ating Ako hindi ako takot, hindi ako natatakot na banggitin sila. Alam naman nila yan, very open ako. Kaya nga nag-resign ako sa radio station ng Subic Broadcasting Corporation or DWGO. Dahil yan ay pag-aari ni James Bong Gordon. Hindi ko masikmura yung mga ginagawa nila. Hanggang sa bago ako nag-resign sa sariling istasyon nila, ay nabanggit ko itong mga issue ito bago ako mag-resign and during my resignation. Hindi na ako nag-file ng written sa broadcast. Nagpo-programa akong ganito. Nag-resign ako on the air. Galit na galit yung mga tao sa kanila. Kasi, por delikadesa, istasyon nila yon. Pagkatapos ay hahambalos ko sila sa mga issue na ginagawa nila sa lungsod ng Olongapo. Kaya, ang ginawa ho natin, nag-resign na lamang po tayo por delikadesa. Kaya nag-focus na lamang ho tayo sa haplos-sambalos ng pahayagang pangmasa. At least ako ang publisher niyan, nobody can stop me kung ano man ang gusto kong issue na ipalabas sa pahayagang pangmasa sa pamamagitan ng aking column na haplos-sambalos. May mga ilog pa Kaya nga sabi ko, sayang yung mga PR man ng Administration Roland Paulino na hindi maging issue itong mga ito. Alam nyo, talaga may halong inis ang nararamdaman ko bilang isang batang Olongapo na iniwanan ng baon sa pagkakautang ang aming lungsod pagkatapos ganito pa yung mangyayari. Sira ng kalikasan. Darating ang panahon. Yung mga PR man ni Paulino na walang ginagawa, mag-resign kayo. Sayang ang mga payola nyo dyan. Madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati. Ang department head ng public ano nang tawag dun sa kanila? Public Affairs Office. Ay nako. Ay si Mr. Antoinette Bayaron. Wala pa. Alam nyo, sad to say and sorry to say, very close naman tayo sana dito kay Mr. Antoinette Bayaron na dati sa SBA nagtatrabaho. Nag-resign siya doon para dyan maging public attorney's office head, no? Ni Roland Paulino. Siya ang head ng Public Affairs Office. Kaya nga nung medyo napitik natin sa haplos-sambalos sa pahayagang pangmasa, sabi ko, wala munang titaaw ngayon. Kasi titaaw ang tawag sa akin yan. Pero bilang isang batang Olongapo, talagang nagingit-ngit ho ako sa ginagawa nila. Sayang naman ang pagiging isang batang gapo ko na kung saan may mga ganyan na, wala pang magawa. Makakurot man lang tayo sa mga ginawa nilang pagbaon sa lungsod ng Olongapo. Wala lahat halos na ibenta na sa lungsod ng Olongapo. Ang City Mall na kumikita naman, no? Binenta nila sa SM. Ngayon, marami nang magnanakaw, holdapan doon dahil marami nang dumayo. At ang isa pa ho na gusto kong talakayin ay ang tungkol naman ho dito sa naging desisyon ng ombudsman. Baka ho nakikinig yung mga taga-ombudsman. Paminsan-minsan ho, sana naman ay ma-review ninyo yung gagawin hong reconsideration or yung mga wag naman kayong magbulag-bulagan sa mga taga-ombudsman. Wag ho kayong magbulag-bulagan sa mga counter na isinasagawa ho ng mga taga-lungsod ng Olongapo. Total na sa social media ito. Baka sakaling mapakinggan ng ombudsman. Pero ninyo kung naabsuelto ho si Mayor James Bong Gordon Jr. at itong si Engineer Louie Lopez ng PUD ng lungsod ng Olongapo. At ngayon, itong budget officer na si Josie Nieves, naglabas kayo ng isang decision na kung saan dinesisyon na inyong ma-dismiss dahil sa time record, daily time lang, sa DTR lang.
Ngayon, ang budget officer ng administration ni Roland Paulino ay ang si Jose Nieves. Hindi ho nagnakaw yan sa city government. Ililiwanagin ko, hindi ho gumawa ng anomalya yan. Ang naging problema niya lamang ay ang kanyang DTR. Ngayon, pinapadismiss siya ng ombudsman. Number 1 din hong kalaban niya ni James Bong Gordon Jr. Ay, tingnan mo nga naman ang laro ng politika. Kaya ako sukang-suka sa politika. Yan laro ng politika talagang hindi ko masikmura. May mga puno. Pero kung tutuusin, ito hong si Maribeth Marsan, ang dating budget officer ng lungsod ng Olongapo nung kapanahunan ni James Bong Gordon, ito ang dapat na ma-dismiss or ito ho ang dapat na kung saan ay bigyan ng action ng ombudsman. Kung wala hong magrereklamo rito, Hindi nga pangit lamang ho na ako ang magreklamo dito sa taong ito. Pero alam ho, public knowledge ng mga taga-lungsod ng Olongapo kung anong klaseng budget officer itong si Maribeth Marsan. Dahil sa ginawa niya na kung saan ay pakikiisa sa mga pagdispalko ng mga pera ng city government, dapat ito ang number 1 na maalis, na dapat ma-dismiss ng ombudsman. kalukuhan. At hindi dapat magpiesta ang mga aso ni James Bong Gordon Jr., no? Ang tawag ko diyan sa mga nakapaligid at nandiriyan pa rin sa City Hall ay mga aso ni James Bong Gordon Jr. Tinatawag ng na ngayon ho ay nagpipiesta dahil naglabas ng kautusan ang ombudsman na ma-dismiss si Miss Jose Nieves na budget officer ni Mayor Roland Paulino ngayon. Hindi ho nagnakaw yan, no? Uulitin ko, hindi ho nagnakaw yan sa city government, hindi ho nagbenta ng mga properties ng city government yan, ng Olongapo. Hindi ho yan nakipagsabuatan. sa ulat na lang. Ang alam kong naging pagkakamalit, naging kaso ho niyan, ay ang daily time record niyan habang siya ay nasa abroad. Pero, let's say na si Miss Nieves ay nakagawa what do you call this, ng pagkakamali doon sa kanyang DTR. Sabihin natin na ito'y isa ring violation o isang kaso rin, na dapat niyang pagdusahan. Pero higit dapat yan si Maribeth Marsan, na budget officer ni James Bong Gordon Jr. na milyon-milyon ang nawala sa pondo ng city government. Na ngayon nagpipiesta dahil walang ibinabang ang ombudsman ay walang ibinabang kaparusahan para sa kanya, wala pa ho. Pero napakabilis na itong si Jose Nieves ay nadesisyonan agad ng ombudsman bago ma-absuelto si James Bong Gordon Jr. at ang PUD manager na si Louie Lopez. Hello. Sa langit, wag na natin. Kaya gusto ko hong ipaabot sa mga, uulitin ko, hindi tuta ng Gordon, kung hindi mga aso diyan sa City Hall at mga aso ni James Bong Gordon Jr. Tawag ko diyan mga aso dahil nananakmal yan. Nung kapanahunan ni Dick Gordon, yan ang sinasabi ko, yung mga tuta ni Dick Gordon. Pero ngayon, grabe, hindi ho tuta na ang tawag natin, mga aso ni James Bong Gordon Jr. Ngingisi-ngisi sa City Hall, nakapwesto pa dyan, sa kabila ng alam natin na may mga nagawa ring mga hindi ka nais-nais sa pagkakaupo nila sa city government. At sa nanay ni Maribeth Marsan na si Beth Taduyan, hindi ka dapat magpiesta. Dahil prangkahan kung sasabihin sa iyo, mas maraming kasalanan niyang anak mo na naging budget officer at yan ay si Maribeth Marsan. Amin pa kayang Sinadya ko talagang ito ay talakayin at maging issue dahil ito ilalabas namin sa social media ng mapakinggan ng mga taga-lungsod ng Olongapo at nang sa gano'n malaman ng mga tao kung anong klase ang nangyayari o ano ang nagaganap sa lungsod ng Olongapo. pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran.
Yan ho ang nangyayari sa kapaligiran ng lungsod ng Olongapo. Ang pag-unlad Ngayon, demolition job ang ginagawa ninyo sa administration ni Mayor Roland Paulino. Sabi ko nga, yung isang daliri na itinuturo nyo sa administration ni Roland Paulino, ang tatlo nakaturo, yung tatlong daliri nakaturo sa inyo. Dapuan Mas grabe ginawa nyo Pinabagsak nyo ang lungsod ng Olongapo. dati Kaya anong nangyari, kahit na naghakot ng mga tao, namigay ng pera, harap-harapan sa mga tao, nanalo ba kayo? Hindi ba? Natalo pa rin si James Bong Gordon. Wala Sawa na ang mga tao sa lungsod ng Olongapo. Hindi niya na masikmura yung mga ginawa ni James Bong Gordon. Na ngayon, nagpipiesta dahil iniisa-isa nila. Dapat lang. Kung kayo man ay ginagamit ninyo yung mga pera na hinakot ninyo sa city government ng lungsod ng Olongapo, dapat lang. meron lang ako Dapat lang na yan ay pamigay sa mga tao. sa aking pagpano sana. Ikaw ba naman, ang lalaki ng kinita nila? Yun lang kinita nila, Jari, sa SM. No? Yung pagbenta sa SM ng City Mall, magkano ang kinita nila? Upang sa ulat na lang tayo. Sabi ko nga sa iyo may dokumento ko, 210 million. Inubos nila ng pagganon. Imposibleng nagawa yon ni James Bong Gordon at ni Jimmy Lorenzana nang walang alam niyang si Maribeth Marsa na budget officer nung panahon ni James Bong Gordon Jr. Face to face, no? Face to face, pwede kong sabihin sa kanila yan. Iyong mga Biruin nyo, iisa-isahin ko yan sa pahayagang pangmasa. Ilalabas ko yan sa pahayagang pangmasa. 210 million na ubos nila. ng hangin. Na kahit kumikita ang city government sa Subic Water ng milyon kada buwan. Binenta nila. Binenta nila dahil alam nilang matatalo na sila. Yung 210 million, ayun, pinagpasasaan nila. Di bali, ang lahat ng yan ay may katapusan. Mo ang tubig Lord, kunin mo na sana sila. at kulay asul. May karma ho yan. Mahirap yung pera ng, lalo't pera ng gobyerno yan. Lalo't pera yan ng mga dapat ay ipamigay sa mga mamamayan. Kukunin ninyo. Huwag na nating paabot. May karma ho yan. Nako, takot na takot ho ako dyan sa mga ganyang karma. Tayo'y kumanaman sa rin Ngayon maaari, nakakaligtas kayo. natin. Pero may katapusan yan. Kita nyo si Napoles, nagpasasa sila noon. Yung mga nai-involve, nagpasasa sila noon, di ba? Si Gigi Reyes, nagpasasa. Chief of staff yan ni Enrile. Pagpanaw sana ay tagulan. Masarap magpasasa, pero ang lahat ng yan ay may katapusan. Ay aking dadalhin upang Mas masarap yung hard money tayo magkan. kesa sa easy money. Masarap gumastos pag easy money, di ba? Yan ang ginagawa ng mga iba. Dahil sandali lang nila kinita. Pero mas masarap gastusin kapag pinaghirapan mo ang pera. Ipakakain mo sa pamilya mo, pinaghirapan mo. Lang may hangin pa kayang matitikman. May mga Alam niyo ho, sa mga ilang, kung nakikinig man ho kayo, ganito ho akong humambalos sa lungsod ng Olongapo. kayang Todo-todo hambalos. Kaya natatawa lang ho ako dun sa mga nagsusumbong sa mga bossing nila rito sa Zambales. Kurot pa lang yung ginagawa ko. nangyayari sa ating Umaaray na, nagiging balat sibuyas na. hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira. Uulitin ko, walang dapat ipag-piesta yung mga nagsasagawa ng demolition job doon sa mga nadesisyonan ng ombudsman. Ay wala nang madadapuan. Alam niyo ho ba sa mga tagalunsod ng Olongapo kung ano nasa sa isip nila? Hindi niyo ho maiaalis sa mga tagalunsod ng Olongapo na mag-isip na ang ombudsman ay papaano nagdesisyon na pawalang sala ang alam nila na kumbaga sa isang kaso, pinaka-mastermind. Biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin Nakukuha niyo magpiesta samantalang deep in your heart, alam naman ninyo kung anong mga nagawa ninyo sa lungsod ng Olongapo.
mayroon lang Uulitin ko, ang mga Marsan, si Beth Daduya, hindi dapat nagpipiesta na desisyonan ng ombudsman si Budget Officer Josie Nieves. Dahil tahasang sasabihin ng haplos-sambalo sa inyo, mas masahol ang ginawa ni Maribeth Marsan na dating Budget Officer ni James Bong Gordon Jr. sa lungsod ng Olongapo. Ang anuman hong naririnig ninyo, wala hong kinalaman ng management ng radyo natin, FM 105.7 Iba. Ito ho ay sariling opinion ng inyong lingkod. Tama ba yun, Russell? Kapaligiran kay dumina ng hangin, pati na alam nyo, mabait na ho si Ate Au ngayon. Mabait na ho. Pero alam nyo, kapag ho kasi ako ay may mga dokumentong nahahawakan at talagang grabe ho ang ginagawa, lalo't ng mga nakaupo sa gobyerno. Wala ho tayong kinatatakutan. Dahil sabi nga ho, alam nyo, ako yung tipong may alam pagkatapos may magagawa ako. Ano, Gary? Nakakalungkot yung alam mo may magagawa ka, no? Pagkatapos nananahimik ka lang. ating kinalat sa hangin, sa langit, wag na nating paabutin. Sabi nga, the truth will set you free. Upang kung tayo'y pumanaw man. Ang nakakainis kasi, Gary, marami silang mga demolition job na ginagawa, ano? Tanggapin nyo na ang katotohanan, no? Kayong mga aso ni James Bong Gordon Jr. at mismong si James Bong Gordon Jr., kahit tumakbo ka pa, wala nang boboto sa iyo. Dahil mahirap kalimutan yung mga iniwang mong problema sa amin ng mga taga-Olongapo. Kaya kahit magsagawa kayo ng demolition job sa mga kasalukuyang nakaupo ngayon sa City Hall, mas masahol kayo sa kanila. Lesser evil na nga lamang. Kaya mo ba yung Gary? Lesser evil na lang. Ang mga bata ngayon lang Alam mo, nakakainis kasi yung salita ka ng salita na alam mo na isa sarili mo, marami kang ninakaw, marami kang ginawang kalokohan, marami kang pagkatapos nagtuturo ka ng kapwa mo. akyatin. Di ba? Ang sarap hubara ng maskara ng mga ganyan tao. Alam mo yan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari? Ito hong isinasagawa ng inyong lingkod sa Haplos Sambalos ay hindi ko sasabihin na bato-bato sa langit. Ito ho'y tahasan na nagbumabanggit ako ng mga pangalan. Tahasan kung sinasabi sa mga taong ito na mahiya ho sila sa mga sarili nila. Samantalang mas marami ho silang ginawa na pangungurakot sa lungsod ng Olongapo. Kaya tumigil na kayo. Masdan mo ang mga punong dati. Nakakalungkot Alam niyo, uulitin ko. Ito hong si Mr. Marcelino Andawi. Mataas ang respeto ko sa treasurer na ito. Ito ho ay napakatinong tao na nadamay lamang. At ngayon, naipit pa. At yung dalawang promotor na absuelto. Kung naabsuelto kayo sa ombudsman na hindi ko alam paano kayo inabsuelto ng ombudsman, pero sa aming mga taga-lungsod ng Olongapo, hindi kayo absuelto. Nasa puso at nasa utak namin ang mga ginawa niyong mga kung ano-ano na pagbagsak ng lungsod ng Olongapo. Paano sana ay tagunan? Gitara ko ay aking dadalhin upang Sabi ko nga alam nyo, nakakalungkot Pagka ang isang tao wala nang takot sa Diyos, ganito ho ang ginagawa. Kapag ho ang kanilang, alam nyo na, ang pinapanginoon nila ay pera at hindi ho ang Diyos, ganito ho ang mga taong ang Panginoon ay pera. Ang nakakalimutan nila, ngayon pa lang, sinusunog na ang kanilang mga kaluluwa. Sa iyong mga kapaligiran, kay dumina ng hangin, pati na ang Wala
bago mailabas ng pahayagang pangmasa. Kaya nga sabi ko sa kanila, by Monday, ilalabas namin sa social media ang isyong ito dahil ang printing kasi ng dyaryo, medyo ilang araw pa bago mabasa ng mga tao. Kaya nga sabi nila, pwede ba Ate Au, bumalik ka na lang ng Olongapo? kulay asul, ngayon Wala walang maglakas ng loob na maglabas. Nakikinabang sa City Hall, nakapayola sila. Wala namang mailabas na maganda. sa langit, wag na nating paabot. Sabi ko nga, wag na silang umaray, kaigi-igi, kinikilala ko pang mga kaibigan sila. Sariwang hangin, Pero nakakainis Alam mo, 30, may mga sweldo sila, 30,000 naman. mayroon lang akong hingin Okay lang yan. sa akin Pero sana naman, magtrabaho sila. ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Okay, good morning, Madam Au. Kailan po ba yung maimbitahan on air ang General Manager na si Rene Divino at ang Legal Officer niyang si Solis at ang Director na si Tong Aceron? Tong ba talaga ang pangalan nito? Ha? Tong. Allergic kasi ako sa pangalang Tong. O pa kaya silang aakyatin? May mga Pag sinabing Tong, masakit sa tenga ano yan? Tong. Bakit di natin Baka sakali hong nakikinig si General Manager Divino. Sir, baka ho pwedeng maimbitahan ko ho kayo rito. hindi nga masama? Di ho, after this. By the way, may office na ho ang pahayagang pangmasa at ang office ho namin, ka-open lang ho niyan last Friday, natin binuksan. Last Friday, kami-kami lang ho nagsagawa ng blessing niyan. Wala ho masamang espiritu doon dahil pinaalis na ho namin bago ho kami nag-opisina. Kaya kung may masamang espiritu sa mga opisina ninyo, ipabless nyo ng makas away yung mga masasamang espiritu niyan. Dahil si Ate Au ho, hindi tinatablan ng masasamang espiritu. Kaya ho, ganun pa man, dahil bago ho kami nag-office doon, ay nagsagawa ho kami. Tinawagan ko yung pastor namin at pina-bless ko yung namin, yung office ho namin. Kaya for sure, pwede ho kayong pumunta doon at sasabihin ninyo, masarap pala doon. Pero huwag ho kayong pupunta doon ng text muna ho kayo at tayo ho ay in and out ng office. Doon sa mga gustong magsagawa ng publication for any publication ng pahayagang pangmasa, extrajudicial settlement or any public notices, ay pwede ho kayo magtungo sa pahayagang pangmasa. Ang aming office ay katabi ho ni Attorney Jerry Montepalcon. Yan, na-advertise to si Attorney Jerry Montepalcon. Sa tagiliran lang po yan ng Methodist Church. Kaya para ho ako ay well-protected, protektado sa masasamang espiritu na baka pumunta roon sa amin, sa pintuan pa lang, protektado na ho kayo. Ako ho'y katabi ng Methodist Church at sa harapan ko ho ay Catholic Church. O ano pa? Yung mga Diba Gary Boy? paligiran kay tumina. Kaya baka gusto nyo ipabless yung mga opisina ninyo at may mga masasamang espiritu dyan. Naku, pag nababanggit yan. Hindi nga mas Ako ho'y tuwan-tuwa dun sa mga ilang listeners ko na minsan ay dagdag bawas ko magkwento. ating Alam nyo, si Ate Au, kapag sinabi ko ho dito, pwede ko hong ulitin. Hindi ko ho ikatatakot at wala ho akong takot na ulitin kung ano man yung sinabi ko rito. At hindi ko ho babawiin kung ano man yung sinabi ko rito. Pero tumatanggap po naman ako ng kapaliwanagan. Kung inaakalang kayo po ay nasagasaan at gusto niyo magpaliwanag, pwede po naman yun. upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin. At ito pong natatawa ako Dito ho ay wala ho tayong pula, wala ho tayong dilaw, wala ho tayong itim, wala ho ano pa bang mga kulay, green, ano pa ba 'yon, no?
pumanaw sa Basta dito ho ay everybody is welcome. Dahil hindi naman tayo PR man ng pula. Hindi naman tayo PR man ng dilaw. Hindi naman tayo PR man ng berde. Uulitin ko, berde. Dahil si Mayor Roland Paulino ay berde. Ang pula, si Mayor James Bong Gordon, pula. Oh, yung mga ibang nakinig dyan, baka na-misinterpret nyo na naman, ha? Kasi dito ang dilaw. So, pero walang green, di ba? Pagkatapos ang pula, no? Si mga Ebdane. kaya sila Sulong party, hindi lang naman si Ebdane. ilog pa kayang lalamuyan. Bakit Doon sa mga nag-text, pasensya na ho kayo bilang isang batang Olongapo, kung ang Sambales, tinutulungan natin sa mga kung ano-anong dapat na liwanaging issue, how much more ang lunsod ng Olongapo na sinilangan ko. kasira na Kaya nga ho, batang Olongapo ako. Nakaka-insulto na taga-lunsod ako ng Olongapo pagkatapos binababoy nila ang Olongapo. buwan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa. Alam niyo dito sa nag-text sa akin, Ate Au, dapat ang meron siyang binanggit na opisina, ipa-bless you para mawala insect diyan na mukhang suga pa sa pera. Hinold ko ho yung opisinang binabanggit niyo. Alam niyo ho kung bakit? Bigyan niyo ho kasi ako ng mga kadahilanan. Dahil hindi ko alam kung anong kadahilanan at sinasabi nyo na minsan may binabanggit kay isang opisina, banggitin nyo sa akin at sabihin nyo sa akin ang mga kadahilanan kung bakit nyo binabanggit na ang opisinang yan ay may masamang espiritu. Hindi natin alam kung masamang espiritu talaga o yung mga nanunungkulan dyan na masamang espiritu. Dahil sabi ko nga ho sa inyo, bigyan nyo ako ng mga kadahilanan. Dahil dito ho, hindi ko mo nag-text kayo, ay sisirain na natin ang reputasyon ng isang tao without asking his side or yung panig nila or tingnan natin kung totoo yung mga sumbong ninyo. Napapansin sa iyong mga kapal. Sabihin niyo sa akin kung ano ho ang kadahilanan, ano ho. At gusto ko hong sabihin sa inyo na may mga opisina ho kasi na minsan hindi naiintindihan at nauunawaan ng mga mamamayan o ng mga tao kung ano yung nagiging problema, ano ho. At minsan ay katulad ho yan, no? Nagiging sentro ng pagbibigay ng kasalanan, ng pagbibigay ng sisi ay isang departamento na alam nyo, meron ho tayong protocol. Ang isa ho kasing opisina, katulad ho sa sa lungsod ng Olongapo, yun hong binabanggit natin na si Treasurer Andawi, matinong tao ho ito, pero hindi ho siya pwedeng maglabas ng pera without designature or nang hindi alam ng mayor, ng budget officer, at ng GSO. At kung sino pa ho yung mga particular department na dapat hong pumirma, hindi ho pwedeng sisihin sa paglabas ng isang pondo. Kaya alam nyo, ito hong mga issue sa PIDAP, ako ho'y talagang minsan may halong inis na nararamdaman. Kung halimbawa, sasabihin ng mga senators na sila ay hindi involved, bakit nawala? Imposible. 200 million yung PIDAP mo? Hindi ka ba nagtataka saan napunta? Saan ginamit ng chief of staff mo? Saan ginamit ng secretary mo? Di ba? Natural, magtataka ka, bakit ang 200 million mo nabawasan na? Saan napunta? Ngayon, kung hugas kamay, at kaya sabi ko nga, maging maingat kayo, huwag sobrang katiwala, baka matulad kayo niyan, di ba? Ngayon, naghuhugas kamay yung mga senators, pero kanino ang sisi niyan? Siyempre, sa inyo. Hindi pwedeng amadiin, secretary lang, or chief of staff lang, or executive assistant lang. Bakit di natin Kaya dapat, both sides, maging maingat, no? sa ating kapaligiran
kapatiran. Ay, nako. Hindi nga Magpapaalam na sana ako eh. maunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala. Bueno, sapat na ho ang isang oras para tayo ho'y magkaringganan sa mga ilang issues. Masdan mo ang mga punong dati ay kay Wala na ho tayong sapat na oras para sa mga ilang pagtalakay na kung saan ay dapat ho natin talakayin. By the way, by tomorrow, kung darating ho si Miss Gami, no, ng human share ho yung sa HR ng Capitol. wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Sa ngalan po ng ating mga kasama buhat sa technical side, sa pangunguna syempre pa ni Mr. Russell Tolentino, Aking pagpapalala. na inyo rin ho napapakinggan dito sa 105.7 FM, Iba Sambales Radio natin. Dagalhin Sa ngalan din po ng ating cameraman, tayo magkanta. si Gary Diaz. Sa mga ilang pagtalakay na isinagawa ng ating palatuntunang Haplos Sambalos, walang personalan, trabaho po lamang. Anyway, totoo ho naman yung mga binanggit natin. At kung gusto nyo magbigay ng inyong mga side ay ng inyong mga panig, very much welcome ho yung mga ilang maaring nasagasaan. Well friends, muli maraming salamat sa inyo at igit na iskong magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa panibagong pagbibigay ng pagkakataon kung saan ay makapagsagawa ng pagtalakay. To you, O Lord, thank you very much sa muli na kapahintulutang ibinigay mo na ako ay makapagbigay ng mga ilang bagay-bagay sa iintindi at ikauunawa ng mga tagapakinig ng Haplos Sambalos. Sa mga ilang maaring hindi naintindihan, ikaw humipo sa kanila upang maunawaan kung ano ang kadahilanan bakit natin sinasagawa ang ganitong uri ng mga pagtalakay. Ito po ang inyong kaibigan sa Impapawid, O.L. Bambo. Para muli sa araw ng bukas na kung saan ay inyong napapakinggan ang palatuntunang ito alas 9 hanggang ganap na alas 10. Magamat nakakapagsimula na ho tayo ng 9:20. God bless you all and to God be the glory.